May malaking what if si Senador Alan Peter Cayetano sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay ang pagbibitiw nila para umano magkaroon ng clean slate ang pamahalaan mula sa mga isyong kinakaharap ng gobyerno sa ngayon. Kinagat naman kaya ito ng mga kapwa senador? Alamin sa umaarangkadang balita ni Zandro Ochona. Thank you, Mr. President. Hindi kinagat ng liderato ng Senado ang panukala ni Senador Alan Peter Cayetano na magbitiw na lahat ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang Facebook post, iginiit niyang magbitiw mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador at mga kongresista at magsagawa ng snap elections. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, hindi eleksyon, snap o regular man na halalan ang solusyon. Sa katunayan, anya, mas lantad pa ang mga botante sa korupsyon tuwing may halalan. Sa halip, giit ni Lacson, mas mabisang paraan ang katiyakan ng parusa laban sa mga korap na opisyal. Giit naman ni Senador Erwin Tulfo, hindi lang dapat matataas sa opisyal ang magbitiw, kundi hanggang sa barangay level. Yun nga lang, tanong ni Tulfo, saan kukunin ang bilyong pisong halaga para magdaos ng snap elections? Imbis na unahin ang mga nagugutom nating kababayan at mga biktima ng lindol at bagyo. Mismong si Senate President Vicente Tito Sotto III, wala ring nakikitang legal na basehan. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? So I don't know, it's very far-fetched as far as I'm concerned. It's we will be entering something like uncertainty and chaos in the political world pagka ganun. Aminado si Soto na frustrated si Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, sa isinasagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control projects. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Lacson na handa niyang isantabi ang pagiging chairman ng komite. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Yeah, pero ang nakikita niya, frustrated because nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Bakit hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. I will support whatever decision he makes. And I will accept whatever decision he makes, and he has my 100% support, whatever it is. At sa kabila ng ugong na meron ulit pagbabago sa liderato ng Senado, As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable, both majority and minority. I am very sure that the Senate is stable, and we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent. Everything will be accountable. sa Biyernes nakatakda ang susunod na sesyon ng Senado bago ang kanilang undas break mula October 11 hanggang November 9. Ako si Sandro Ochona ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.